Kamusta pong muli mga katambay? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon mga katambay. Ito po, meron po tayo kukomentuhan mga katambay. Samahan nyo po si Katambay Manong po. Dito po sa nangyayari po, siyempre po sa Kalabidad. At talagang napakalaki po ng nangyari pong pagbaha sa ating bansa mga katambay. Lalo po sa Luzon. At lalo po siyempre sa Bicol. At pinag-uusapan po ang Bicol, siyempre po, nahandyan po ngayon ang issue po, lalo po sa sinasabi po nung SONA. Yung SONA po kasi pumutok yan, yung sinasabi po ng Pangulo na kanyang pinagmalaki, ng kanyang proyekto, yung 5,000 plus na flood control sa buong Pilipinas. Ito na po, malaking issue na po ngayon dahil po lumaga na po ang pagbaha, dahil po nung unang pagbaha po sa Metro Manila, kay Karina. Ngayon po naman kay Christine, mga katambay, ang napakadaming volume po ang ibinuhos na pag-ulan. At talaga pong nakita po at hinahanap po ngayon ng taong bayan kung nasaan na po ang flood control project po ng bagong Pilipinas. At mismo po ngayon mga katambay, ang mga senador po ay talaga pong hindi kaya umeepal ang mga senador at ang sinasabi po ng institusyon po ng Senado at mga ilang senador ay gusto raw po nilang usisain. Usisain at gusto rin po nilang malaman. Gusto nilang usisain kung saan daw po napunta ang napakalaking pera ng taxpayer na ginugulan po ito ng hindi bababa sa 61 billion pataas mga katambay. Ang naging proyekto po sa Bicol pa lang, sa proyekto po ng flood control. Bicol pa lang ito mga katambay. Ito po sa proyekto po ng 2023 yata ito at 2024 pa lamang mga katambay. Ganong kalaki po ang ginastos po ng taxpayer dito pa lang po sa Bicol. Pakinggan po natin ang balita at syempre po komentuhan natin mga katambay itong nakakalula na gastos sa Bicol pa lamang mga katambay. Flood control. Bilyon pisong pondong inilaan para sa flood control projects. Narito ang aking report. Mabilis na tumaas ang baha sa malaking bahagi ng Bicol Region dulot ng bagyong Christine. Nalubog ang mga taniman, maraming nasirang mga ari-arian at mga nawalang buhay. Sa tindi ng iniwang pinsala ng bagyo, ang tanong ngayon, saan napunta ang pondo ng gobyerno para maiwasan ang pagbaha sa Bicol Region? Yan ang gustong malaman ni Senator Joel Villanueva. Ayon sa senador, nasa 61 billion pesos ang ibinigay na pondo sa Bicol Region para sa flood control program. Taliwas sa kumakalat umanong 9 na bilyong piso lang ang inilaang budget dito ng pamahalaan. Hindi po totoo yun kasi in 2023 sa DPWH alone 29.4 billion ang budget. This year for Bicol Region 2024 ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta to, may impact ba. Very concerning yung na hindi lang, I mean all parts of the country are now affected, no? Parang makikita natin doon klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solution. Pinalaga naman niya ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Wala raw katotohanan ng umano'y bilyon-bilyong pisong flood control budget para sa Kabikulan. Katunayan, isa raw ang Bicol Region sa may pinakamaliit na pondo para sa national roads at flood control projects. Prioridad daw ngayon ng Kongreso sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez na matiyak na konektado ang flood control initiative sa water management system ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, kailangang may mapanagot sa nangyaring pagbaha sa rehiyon. Inaasahan niya raw na pag-uusapan ito sa November 4 sa budget deliberation ng mga kaukulang ahensya gaya ng DPWH, DNR, DILG, DSWD at DND. Mga kapatid, may anlos... Mga katambay, narinig niyo po ang napakagandang salita po ng dalawang institusyon po ng ating bansa, ang Kamara at ang Senado. Magkakaroon daw po ng bubusisiin. Titingnan po kung paano po ginastos, kung paano po o saan nilagay
ang napakalaking numero po na hindi bababa sa 64.42 billion pesos mga katambay. At yan po ay tinanggi na mismo, pumutak na po. Yung sinasabi po natin na, at sinasabi, hindi po pala ako nagsabi mga katambay, si BP Sara. Sinabi nga po pala ng ating Vice President, yung dalawang tao na kumukontrol ng pondo ng bayan, ng taxpayer, na sa pangunguna po na speaker, at si Saldico. Ayun, pumutak po. Pumutak po agad ang Saldico na hindi raw po totoo ang sinasabi raw po ng Senado sa pangunguna po ng Villanueva mga katambay, ang Senador Villanueva, na hindi po totoo na may budget daw po ayon kay Saldico ang Bicol Region na tumataginting na 61.42 billion pesos sa flood control pa lang po ng Bicol Region mga katambay. Pumutak na po, hindi raw po totoo. Kaya napaka lilinis po at talagang napaka husay humawak po ng pera lalo po sa mga proyekto itong dalawang institusyon pong ito. Ngayon po, naguhugas-hugas po ng kamay mga katambay at nagmamagaling at parang hindi po sila involved doon mga katambay. Lalo-lalo po ang Senate President mga katambay. Ang Senate President po ay taga Bicol din po mga katambay. I think Sorsogon. Meron din po siyang kapatid doon o relatives hindi ko po alam kung kapatid o relatives na congressman po mga katambay ng Bicol. I think Escudero din po ang last name mga katambay. Kaya dito po sa nakikita ni Kamanong, hindi kaya magkaroon po dito ng takipan lang, yung takipan at biglang mawawala na lang parang bula ang 61.42 billion pesos. Tapos ang gagawin lang po nilang trial dito, ano po? Publicity lang. Trial by publicity lang po ito. Wala po yatang iniwan nito noong mga nakarang mga hearing nila, di ba? Ano po ba yung mga hearing nila? Kunwari, di ba? Yung loto, ano na po nangyari sa hearing sa loto, di ba? At marami pang hearing na nawawala na po parang bula, lalo pag pera na pinag-usapan po yata sa bagong Pilipinas, sa panahon po natin ngayon. Mga katambay, mapagkakatiwalaan po ba natin ang dalawang institusyon? Mga katambay, pagdating po sa paghawak ng pera at lalo sa paghiring. Dahil itong dalawang institusyong ito, mga katambay, komento na inyong lingkod, ay magkasabwat naman po. Magkasabwat po dahil po sa ginawa pong yung pag-revise ng batas, yung bill, di ba, na ginawa ni dating Senador Pampilo Lacson na yung kanila pong MOOE, yung kanilang extraordinary expenses, ay yung kanilang mga liquidation by certification lamang ang kailangan pong ibigay nila sa Commission of COA, di ba? Sa audit. Sa COA po, Commission of Audit, mga katambay. Tapos ngayon, yung paghawak nila ng pera na talagang nakatago po yata sa mga Pilipino, sa taxpayer. Dahil hindi po natin alam yan na ganyan po kalalaki. Humawak sila ng pera, di ba? Ang Bicol, mga katambay. At syempre po, wala rin po public hearing po mga katambay, di ba? Binabanggit ko lang po, walang public hearing po ang mga pondo ng mga congressman at senador ng Republika ng Pilipinas. Sila lang po yan. Bycam lang mga katambay. Bycam lang pinag-uusapan ang kanilang mga pondo. Bawat opisina nila at pati po budget at pondo ng speaker, Senate President, yan yung kanilang confidential fund, Intel fund, travel fund, puro bycam lang po yata yan mga tambay. Ito po, napakarami pong iimbestigahan dito mga tambay. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, si Kamanong, itama nyo po dahil hindi po ako taga Bicol. Mga kababayan ko sa Bicol, mga katambay, ito po, yung mga congressman po natin kasi una na pong pumutok at una pong pumutak ang isa pong pinagbintangan at sinabi na may hawak po humahawak po at talagang may control ng pera ng bansa, lalo po sa sinasabing budget. Ang nangunguna po ang Saldico na taga Bicol ay pumutak na po siya na tinatanggi niya na ganong kalaki po ang pondo ng project sa Bicol pa lamang ng flood control na hindi bababa sa 61.42 billion pesos mga katambay. At ang mga congressman po rito mga katambay, sila po ang iimbestigahan dito mga katambay. Kasama po ang DPWH at mga ahensya ng gobyerno.
kasama po mga congressman dito, lalo po sa mga proyekto na ganito, flood control, mga karsada. Di po ba, karamihan po natin nakikita proyekto ni congressman, lalo po yung mga flood control, mga dike, mga karsada, mga eskwelahan, mga basketball court, at marami pang iba, di ba? Puro proyekto ni congressman ang napakikita natin. Ngayon po, napakarami rin po kasing congressman makatambay sa Bicol. Dahil alam naman natin ang Bicol ay napakalaking ang Bicol, di ba? Napakalaki po ang Bicol. At kung hindi po nagkakamali si Kamanong, gobernador pa lang sa buong region ng Bicol, hindi bababa sa 3. Itama nyo si Kamanong, 3 po yata ang gobernador ng region o buong region ng Bicol, mga katambay. O hihigit pa kung hindi nagkakamali. At napakarami pong representative yan. Congressman, mga party list, di ba? May mga party list pang nakapasok sa Bicol. Pero ito, meron lang po akong babanggitin, mga congressman po dyan, representative. Kung meron man po akong hindi nabanggit, ay pwede nyo naman po i-comment yung mga kababayan natin sa Bicol, mga katambay. Dahil ito po, gusto raw po malaman ng Senado kung saan napunta yung pera, mga katambay. At alam naman po natin, pagdating po sa hearing at sila-sila, mga katambay, iisang institusyon lang po ito, mga katambay. Halos magkasangga po ito, ang Senado at ang Kamara, mga katambay. Pero sila-sila rin mag-iimbestiga. Kaya po, sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, magiging trial by publicity lang ito. Moro-moro. Kaya, ito po, sa pangunguna po ng mga taga-Bicol po, ito po, party list po yata ito, di ba? Yung Ako Bicol, sa pangunguna po ni Saldico. Mga imbestigahan po ito ng mga senador. At syempre po, nandito rin po syempre, bibilangin po natin. Yung nakita ko lang po, syempre po, 11 na mga representative o congressman po na taga Bicol. Kung meron pa pong hihigit, pwede nyo po i-comment kay Kamanong, mga katambay, sa comment section po natin. Ito po, sa nangunguna po si Saldico, si Joey Salceda, si Edsel Lagman, siyempre po, napakatandang congressman na ng Bicol yan. Tapos si Luis Raymond Villapuerte. Tapos I think parang hapon po yata ito, si Tsuyoshi Horibata. I think Filipino-Japanese po yata itong congressman na ito. Tapos si Miguel Luis Villapuerte. Ito po, parang malapit po yata ito kay Senator Escudero. Itong si Maria Bernadette Escudero. Ito po, representative po ito ng Bicol, part ng Bicol. Tapos, nahandyan rin po si Fernando Cabrero. Tapos, si Olga Araco. At si Arnie Puentabella at Ricardo Co. Mga katambay. Mga representative po ito o congressman sa Bicol. Kung meron pong hindi nabanggit si Kamanong dito, pwede nyo po idagdag po, mga katambay. Inuulit ko, si Saldico, si Joey Salceda, Edsel Lagman, Luis Raymond Villapuerte, Tsuyoshi Hoshibata, Miguel Luis Villapuerte, Maria Bernadette Escudero, Fernando Cabrero, Olga Araco, at si Arnie Puentabella, and Ricardo Co, mga katambay. Yan po ang mga congressman na nakita ni Kamanong sa region po ng Bicol. At kung may kulang pa po rito, mga kababayan ko, pwede nyo po i-comment at idagdag natin dito sa mga iimbestigahan po ito, mga katambay. Ito po yung mga iimbestigahan. Iimbestigahan at aalamin lang po, bubusisiin o uusisain lang po ng Senado yung pera po, kung paano po ginastos o saan dinala ang sinasabi pong flood control project ng Bicol Region, mga katambay, na ngayon po ay talagang nung nakaraang bagyo, nung nakaraang araw lang po, nakita po natin kung paano po sila binaha, nilubog sa tubig sa kabila ng ginagastusan po ng 61.42 billion pesos, mga katambay, sa loob lang ng 2 taon ito. Yung sinabi po ni Senador Villanueva, di ba? Ano yung sinabi niya? Yung 2023 at 2024, mga katambay. Kaya po, itinotal niya po sa loob lang ng 2 taon, yung pondo po ng project po ng flood control sa loob lang ng 2 taon, mga katambay. 61.42 billion pesos. Ano po ito? Mawawala na lang po ito na parang tinangay na rin po ng bagyo. Ganun na lang po kaya ito, mga katambay. At gaano po ang gagawing investigation dito ng Senado, mga katambay? Magkakaroon po ba ng pangil ito? Meron po bang mananagot dito?
Wala po kasi tayong nababalitaan. Pagka po kapwa mambabatas po ang iniimbestigahan po, di po ba? Karamihan po, nawawala lang parang bula. Nakakalimutan lang po ang mga investigasyon, di po ba? Dahil marami na pong nangyayari po sa ating bansa. Yung mga napapatawan po ng kaso, di ba? May mga pandarambong, yung marami na po yan. Ilan na po yung mga senador na nakulong na. Nakulong na po. Napawalang sala pa po. Di ba? At nakabalik pa rin po sa pwesto sa ating bansa. Di po ba? Napakarami na po dyan. Ilan na po, ngayon po, meron po mga active na senador sa ating bansa na nakasuhan na po. Di ba? Convicted na po. May kaso na po mga pandarambong, pagnanakaw sa bayan. Pero nakakabalik pa sa pwesto mga katambay. Di po ba? Kaya dito po, sino po ang lilitis? Sino po ang mag-iimbestiga? Sino po ang bubusisi? Sino po ang uusisa? Sila na meron din po silang involved. Meron din po silang mga kamag-anak dito, 'di ba? Dito sa lugar na ito sa Bicol, 'di ba? Hindi po ba ito magkakaroon ng yung atake pan lamang para bang ipinakita mo lang sa Pilipino na concern ka doon sa pera na budget ng bayan, budget ng taong bayan, budget ng galing sa budget ng taxpayer. Napakalaki, mga katambay. Ubod ng laki. Nakapagtataka po. Nakita nyo po, Pero itong pera na ito, mga taga Bicol, mga kababayan ko sa Bicol, nakita nyo po ba ito? Itong mga proyekto na ito? Napakarami nyo pong congressman. Ang buong region po ng Bicol. Tsak naman po, sa buong region po ng Bicol ay meron po dyan na proyekto ng flood control na mahahawakan po ng proyekto na yan, na ang mag-aasikaso po una niyan ay ang inyong mga representative, ang inyong mga congressman. Di po ba? Napakalaki po palang pera, mga katambay, no? Yung mga numero. Katulad niyan, wala pong nakita. Buong sambayan ng Pilipino nagtax niyan. Lahat po na nagtatax na mga Pilipino, involved po dyan. Gumastos po dyan. Hindi lang po taga Bicol. Hindi lang po taga Bicol ang gumastos po. Yung mga taxpayer sa Bicol. Kasama po ang buong Pilipinas, mga katambay. Pati ang mga OFW. Nagtatax din po sa gobyerno na may contribute din po dyan sa 61.42 billion na parang nawalang bula yata. Na uusisain po nila kung ano na nangyari doon sa proyektong flood control project po ng Bicol. Nakakalungkot lang po, no? Napakalalaking numero. Tapos baon tayo sa utang. Napakalalaking utang po natin ngayon, di ba? Ang utang po natin lumobo. Lumobo po na walang proyekto. Hindi mapapaliwanag dahil mismo yung isang pumutak na mismo si Saldico. Nung narinig lang po ang proyekto ng flood control sa Bicol, nagsalita agad na hindi totoo. Parang sinasabing yung kasama niya sa institusyon na sa Senado ay sinungaling. Sinungaling ang Villanueva, ang mga senador. Pagka pinakinggan po natin ang statement po ng isang Saldico na hindi totoo at ang sinasabi niya na pag-iiwanan daw po ang Bicol, lalo raw po sa proyekto. Kaya dapat pong asikasuhin pa nila kasama ang speaker ng Kamara, mga katambay. Ibang klase, no? Kaya ngayon, sino kaya ang totoo rito? Yung Senado na nag-iimbestiga, na inaprubahan nila yung ganong kalaking numero. Dahil yan po, may mga patotoo po yan. Katulad po ng Vice President, may mga papel po yan. Dokumentado po yan. Yung mga proposed budget po ng bawat ahensya, lalo po ang DPWH. Alam po ng mga senador yan, alam ng mga congressman yan. Kaya nga alam ni VP Sara yung nangyari sa kanyang departamento nung hinahawakan niya yung DepEd eh. Di po ba? Ano sabi ng VP Sara? Pinatungan, dinagdagan, wala sa proposal budget niya, pero naglagay ang 2 tao. Di ba? Sa pangunguna po ng Saldico at ng speaker na ilang bilyon ang dinagdag po sa ahensya pa lang ng DepEd. Bilyones. Ito pa, sa DPWH. Di po ba? Nakakalungkot lang po, mga katambay. Napakarami po palang pera ng Pilipinas. Napakarami po palang pera
ng taxpayer, nang gagaling sa taxpayer, ano? Hindi niyo ba napansin? Ito po, Bicol pa lang ito. Hindi po pa buong Pilipinas ito. Bicol pa lang, mga katambay. Paano pa yung ibang probinsya na meron din proyekto ng flood control? Gaano po kalalaki ang pera na hinahawakan po ng mga congressman? Di po ba? Lahat po ng mga politiko, hindi lang congressman, lahat po ng mga politiko sa mga probinsya, nakakahawak po ng pondo. Hindi lang naman congressman, nandiyan ang mga gobernador. Di ba? Mga mayor. Napakarami po palang pera natin, mga katambay. Taon-taon po ito. Taon-taon pinoproyektuhan po. Binabudgetan po ng mga Pilipino, ng taxpayer na bilyon-bilyon. Kaya po pala nagsisiyaman sila, mga katambay. Nagiging bilyonaryo po yata sila. Dahil pagka nilagyan mo po ng logic, mga katambay, pag nilagyan natin ng logic, na pag-uusapan lang naman natin, nakukomentuhan lang natin, kung wala pong proyekto na ito po yung mga ghost project lang, naging ghost, naging multo, itong mga proyekto na ito, napakaraming pera po yung nawala sa kabangyaman ng taxpayer. Di napakaraming po palang politiko ang yayaman, magiging bilyonaryo. Mga katambay, kung ito po ay hindi totoo na sinasabi po ni Zaldico, itong numero na ito, kanino kaya napunta ito, yung numero na ito, sa paniniwala ng isang senador? Di ba na si Senador Villanueva, na totoo na yung binudget po, nakasama siya ron, siya nag-aproba nung budget para sa Bicol Flood Control Project, 61.42 billion, mga katambay. Ilan po yung representative? Yung nabanggit ko pong representative sa Bicol, mga congressman, 11. Paano kung merong pang hindi ko nabanggit? Di marami pa. Komento na inyong lingkod. Di marami po palang magsisiyaman talaga. Magiging bilyonaryo po pala. Dahil 61.42 billion, 11 lang yung congressman. Napakabilis po palang yumaman di umano ng mga politiko. Sa Bicol pa lang yan, mga katambay. Di po ba? Kung lagyan, kung makakuha po ng tig-1 bilyon ito, itong 11 na ito, komento na inyong lingkod. Di mga bilyonaryo na ito? Itong mga congressman na ito. 61 billion, 61.42 billion yung naging budget po ng Bicol, 11 congressman lang yung binanggit ko. Baka meron pang, kahit sabihin natin, 20 na. 20 na ang representative kasama party list ng Bicol. Kung magkaroon lang po pala yan ng tig-1 bilyon, yung 20 na congressman, mga bilyonaryo na lahat, mga katambay. 1 billion yung magiging kickback di umano nila. Di ba? Tapos meron pa rin natitira na 41 billion. Pwede na po yata silang kumuha na tig-1 bilyon. Matambay, itong mga congressman. Bilyonaryo agad sa loob lang ng 2 taon. Napakadali pa lang yumaman. Di umano, pag politiko ka pala. Lalo kung magiging congressman ka pala. Napakabilis pala. Sa loob lang ng 2 taon, 3 taon, bilyonaryo ka na pala. Bilyonaryo ka na pala, mga katambay, mga kababayan. Dahil sa laki ng numero. Bicol pa lang ito. Di ba? Di halos pala, Kung lalagyan mo lang logic na pag-uusapan lang natin, komento na inyong lingkod. Halos lahat pala ng congressman magiging bilyonaryo sa ating bansa. Dahil sa lalaki po ng pondo ng nahahawakan nila, na pagka nagkabukuhan na, hindi totoo yan. Yun ang sasabihin lang sa atin, hindi totoo yan. Yang ganyan kalaking pera na yan. Paano nga hindi magiging totoo? Dahil wala na nga. Malaki na bawas. Kaya hindi na totoo yung totoong numero dahil binawasan na yata nila. Napagparty-partihan na yata nila. Kaya yung 61 billion, hindi na totoo. Di ba? Kung meron man proyektong flood control, malaki na po ang nabawas ng 61. Ganun po ba? Nagtatanong lang inyong lingkod. Di ba mga tambay? Ilan po ang congressman representative sa ating bansa? Di ba 300 plus kasama speaker? 300 plus? Ito po palang 300 plus na ito, mga tambay. Kung gagawa po ito ng masama, gagawa ng hindi maganda sa bayan, napakadali po pala. Easy money pala,
Easy money. Bilyonaryo ka, instant. Walang kahirap-hirap. Gagawa ka lang ng proyekto. Pinakamahinang tawag sa'yo, milyonaryo ka. Pinakamahina. Pagka big time kang mangupit, bilyonaryo ka. Pag big time kang mangupit. Di ba, mga tambay? Paano pa yung mga senador? Mga congressman pa lang ito, mga tambay. Paano naman yung mga congressman? Kung ang mga congressman ay madaling maging bilyonaryo, paano naman po ang mga senador? Ang mga senador, ano naman kaya? Trilyonaryo? Ano po kaya? Ang mga senador naman? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Ganon din po ang Pangulo. Di mas matindi ang Pangulo pala. Dahil ang Pangulo, walang proyekto, walang programa, humahawak ng confidential bond na hindi bababa sa 10 bilyon. Walang proyekto yun, ha? Intel pan lang yun. Confidential pan pa lang. Napakadali mo na maging bilyonaryo sa loob ng 1 taon. 6 na taon ng ang Pangulo, di ba? 6 na taon siya. Kaya pala ang mga congressman natin, mga senador, nagpapakamatay pala sila na makabalik, mga katambay, dahil napakadali pala yata ng pera dyan pala. Napag-uusapan lang natin. Easy money po pala. Dito po sa natutuklasan natin. Bicol pa lang ito, ha. Kasi may katotohanan Dahil yung budget ngayon po pinapuputok nila. Bakit? May nagpapapogi May nagpapapoging mga senador dahil tatakbo. Gusto makabalik muli. Ganyan po yan Sila nagsusuwagan. Pagka panahon ng politika. Kagatan na po yan. Ganun po yung mga buhaya, di ba? Nagkakaagatan. Pagkadating na sa sinasabing kailangan makabalik ako sa pwesto. Kailangan kakaiba ako sa inyo. Mas hindi ako corrupt sa inyo, di umano. Mas kakaiba ako. Dapat iboto ko muli. Kaya nga po uso laglagan dyan Sa politika, usong-uso ang laglagan, usong-uso ang balimbingan. Dahil nga, sa pakinabang po yata. Sa pakinabang. Dahil pagka pinag-usapan mo ang budget, bilyones Bilyones ang project. Bilyones ang pera. Bilyones ang pondo. Mga katambay. Tapos sila rin mag-iimbestiga. Kaya sana kung mananalo ang ang Vice President Sara, dapat bumuo siya talaga. Hindi kakayanin ng COA ito. Hindi kakayanin ng COA na i-audit ito Kasi pati ang COA, kontrolado ng institusyon ng Senado at Kamara Dahil sila ang naglalagay ng budget dyan. Sila kumukontrol. Kinukontrol ng ahensya, ng institusyon, ng Kamara at Senado ang mga budget ng mga ahensya tulad ng COA, ng Commission of Audit. Kaya kailangan meron pong isang departamento, lalo na kung ang Pangulo, mismo sana, kung ang Pangulo katulad lang ng isang Sara Duterte, dapat siya na mismo tumayo na auditor nitong dalawang institusyon na ito, mga katambay. Siya na, direct, mismong presidente, kung magiging presidente, ang ating vice president, siya na mismo ang mag-audit dito sa mga congressman na ito. Kasama party list at ang 24 na senador. Itong dalawang institusyon na ito, napakarami pong matutuklasan ng mga taxpayer, mga katambay, na isang damukal na pera ang hindi naman po nasayang. Dahil napakinabangan po yata nila Kaya hindi masasayang. Napakinabangan nila. Kaya nga, di po ba, makakita tayo ng magagarang pamumuhay ng mga congressman, mga senador, di ba? Nakakita natin ang mga senador kung mamuhay sila, mga luxurious, magagandang sasakyan, naka-bulletproof, mga mamahaling mga kasuotan, mga material na talagang hindi mabibili ni Juan de la Cruz. Mga relo pa lang, inaabot na ng milyones. Mga bag, mga damit, mga sintron, salamin, di ba? Mga kasuotan, sapatos, mga katambay. Tapos lalo pa ang kanilang mga bahay, mga farm, may mga bahay pa sa ibang bansa, may mga kondo, di ba? May mga townhouse. Puwera pa yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, hindi pa kasama yung mga asawa sa labas.
mayayaman din. Mga katambay. Kaya pala makapag-iisip ang Pilipino, mga katambay. Talaga palang magiging milyonaryo ang mga politiko sa ating bansa. Congressman pa lang yan. Paano pa yung mga mayor, gobernador? Di ba? Di ba? Kung yung mga kapitan nga lang sa ating bansa, kapitan na lang yumayaman kapitan. Di lalo pa kung mayor. Di lalo na kung congressman at senador at pangulo. Di ba? Di ba? Kaya dito po sa nakikita po ni Kamanong, mga katambay, dito po sa gagawin pong investigasyon, walang ngipin po ito. Mga katambay, hindi po ito mapupunta sa sinasabing makukulong, may makukulong dito, may makakasuhan dito. Itong sinabi ko nga, 11 mga congressman ang iimbestigahan mo rito. Kasama mga LGUs dito, mga katambay, at yung mga departamento ng ating gobyerno sa pangunguna ng DPWH. May makukulong ba riyan? Sila ang mag-iimbestiga. Ang mag-iimbestiga sa iyo yung kasama mo doon sa MOOE na yung inyong extraordinary liquidation by certification lang na kayo ang may gawa. Tapos, yun din ang mag-iimbestiga sa'yo. Ibang klase yun. Diba? Lalabas yan? Di trial by publicity lang yan, yung mag-iimbestigasyon na yan. Diba? Dagdag gastos pa nga yan Bakit? Hindi naman libre ang investigasyon sa Senado Million din po gastos yan Pero moro-moro lang ang mangyayari dyan. Komento na inyong lingkod. Moro-moro lang yan. Wala naman po makukulong riyan. Kung may makulong man, makakalaya rin. Alam mo naman sa ating bansa, lumipas lang ang ilang buwan, taon. Wala ka ng kaso. Malinis ka na. Di ba? Lahat na nagkaroon ng problema sa drugs, kaso, krimen, korupsyon na nakulong sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Nagpalit lang ang administrasyon. Nalinis lahat ang kanilang mga kaso, mga katambay. Wala na ang kanilang mga issue. Ang may problema ngayon, yung past administration. Yung pa ngayon na may problema. Yung pa ang hinahabol nila ngayon, mga katambay. Ganon sa ating bansa Dahil nga sa pera. Diba? Iba kasi ang pera Iba kasi ang pera pagka ginos mo na. Diba? Pagka ginos na ng mga politiko ang pera, mukhang mas mataas pa sila sa Diyos. Dahil nga sa dami ng pera, mga katambay. Diba? Para na silang wala na kinakatakutan, mga katambay. Dahil sa laki ng pera pinag-uusapan. Ito, paano pa yung NCR? Mas marami pong flood control na ginagawa sa National Capital Region. Napakarami rin pong congressman yan. Lalo sa Maynila, mga katambay. Yung mga congressman sa Maynila, putak din ng putak. Di ba? Mga talagang akala mong mga malilinis na politiko. Ito nga lang, sa Bicol pa lang. Una nang pumutak, pumutak na yon. Yung si Saldico, pumutak na agad. Talagang pinagtanggol niya na sarili niya. Dahil hindi totoo na ganyan kalaki. Paano pa yung speaker? Hindi pa nagsasalita ang speaker, mga tambay, Ang pinuno ng Kamara, ang speaker, hindi pa nagsasalita, mga tambay. Nakita naman natin kung humawak sila ng pera. Ayuda nation na. Ang ating bansa, magmula nung magkaroon ng bagong Pilipinas, ay naging ayuda nation na ang ating bansa. Pero nung pumasok po si Christine na bagyo, kailangan natin humingi ng pledge sa ibang bansa, mga tambay. Pero sa kabila nun, ayuda nation tayo, pero kailangan pa rin natin manghingi, mamalimos sa ibang bansa. Ganyan po tayo Pero pagka natuklasan mo naman, merong isang senador na nagsabi na ganong kalaki Bicol region pa lang. Paano yung nasa Metro Manila? Nung kay Karina, napakaraming nilubog. Ang Luzon. Bakit hindi binanggit ng isang Villanueva kung magkano naman ang proyekto sa NCR, sa Metro Manila, sa Bulacan? Di ba? At yung sinasabi po yung distrito po ni Stella Kimbo. Di ba? Marikina. Bakit hindi po kaya isama sa investigasyon yung mga yan? Senador, bakit Bicol lang? Isama nyo po lahat. Isama nyo lahat, ang lahat ng congressman. Yung 300 plus na umahawak din po ng flood control project yan sa kanilang distrito. Isama nyo lahat para malaman ng taong bayan kahit hindi naman totoo na yan
may makukulong dyan, at least malaman namin kung ano pangalan ng mga congressman. Hanggang doon na lang naman Pagkatapos ng halalan, makikita mo rin naman yung mga pagmumukha niyan Ngayon, meron pong issue na sinasabing napakalaking pera sa Bicol. Sila-sila rin yan. Makita po ninyo mga katambay, itong binanggit kong ito, sila-sila rin na magiging congressman sa susunod na taon. Sila pa rin ang mananalo. Pero sa kabila nun, napakalalaking numero ng issue. Dahil nga napakarami na yata nilang pera Marami silang panggastos. Dahil nga nagkamal na sila di umano ng bilyon-bilyon mga katambay. Ito nga, di ba? Yung sinasabi nga ni Saldico na hindi totoong ganyan kalakihan. Kung itong pera na ito pinagparti-partihan ng mga congressman. Yung sinasabi ko nga, 20 sila. Di ba? Tigi 1 bilyon lang. Meron pang 41 billion. Paano kung tigda 2 billion ng bawat isang congressman doon sa Bicol? O di may matitira pa ring 20 billion para lang doon sa proyekto. Pero kanila na yung 40 billion. Di ba? Di ubod ng yaman. Napakaraming panggasto sa halalan. Paano matatalo yun? Paano matatalo yun mga katambay kung 1 damo ka lang panggastos mo sa halalan? Billion yun. Gano lang yung bibilin mo kuno? Yung ilang tao lang ang bibilin mo sa distrito mo. Hindi naman buong Pilipinas ang bibigyan mo ng sinasabing vote buying. Distrito lang yan. Yung ibang distrito dyan, wala namang 1 milyong boto, kailangan mo riyan. Di ba? Karamihan lang po, mga 1,000 lang, 100,000 lang. Di ba? Kayang-kaya mong bilhin. Kung sa loob lang ng 1 taon, meron kang bilyones. 3 taon ang termino ng isang congressman. Di gano'ng karaming bilyones yun. Di ba? Kaya never ka nang matalo sa politika. Hindi ka na matatalo sa politika. Pagka lahat ng iyong kababayan, lalo sa Bicol, tumitingin sa pera at nagpapabayad at binebenta ang kanilang dignidad, walang matatalong politiko sa Bicol. Sila-sila pa rin, mga tambay. Kung ang mga Pilipino talagang nababayaran ang kanilang pagkatao, ang kanilang kaluluwa sa kukonting pera para makabalik muli itong mga politiko na ito, wala na tayong magagawa. Hindi naman natin masisisi ang ating mga kababayan, lalo kung sobrang hirap na nga. Dahil nga nagtatamasa lang sa kanilang mga probinsya, puro politiko lang. Walang pag-unlad, walang progresibo ang kanilang syudad, ang kanilang probinsya. Di ba? Walang progresibo. Ang nagiging progresibo lang yung mga politiko. Di ba? Kaya makikita mo talaga yung tunay na politiko, di ba? Yung titingnan mo diyan, yung lugar yung syudad, yung city, kung anong klase silang magpatakbo ng pagiging kung anong klase silang politiko, di ba? Naging halimbawa na natin yan di ba? Katulad ng Davao City. Galing sa pinaka-worst na syudad, pero ngayon progresibo. Nabibilang po ang Mindanao, lalo ang Davao City. Kinikilala na po sa buong mundo, lalo po sa yung kanilang safety, di ba? Saka yung paglaban po nila sa krimen at sa droga at yung kanilang ekonomiya. Mismo taga-ibang bansa, direktang nagninegosyo sa Davao City. Dumidirekta na, mga katambay. Dahil nga ron sa pinuno. Dahil nga ang mga banyaga, nagugustuhan nila yung mga pinuno. Kasi nasa pinuno yan Pagka ang pinuno mo ay hindi weak leader, at talagang may balls, talagang may political will sa kanyang syudad, talagang dadayuhin ka ng mga investor, mga tambay. Di ba? Kaya ito po mga tambay, komento po na inyong lingkod, magiging moro-moro lang po ito. Itong mga investigasyon na ito, sila-sila rin Sila-sila ang gumagawa ng pondo, sila-sila ang nagpuproyekto, sila-sila ang umahawak ng pera. Ngayon, sila-sila rin ang mag-iimbestiga. Di ano ang konsumo nito? Trial by publicity lamang ito, mga tambay. Magagamit na naman ito sa halalan, mga tambay, para bumango at makabalik muli. Dahil nga, ang pera ay napakadali pala. Kung gusto mong magkapera, komento na inyong lingkod. Kung gusto mong yumaman, Pilipino, pursigihin mong maging politiko. Yayaman ka. Komento na inyong lingkod. Kung gusto mo maging milyonaryo,
mag-mayor ka, komento na inyong likod. O kahit kapitan. Pero kung gusto mo maging bilyonaryo, mag-congressman ka. Magiging bilyonaryo ka, mga tambay. Komento na inyong lingkod. Kung gusto mo naman na sobra-sobrang trilyon pera, magpresidente ka naman, mga tambay. Lalo kung ang presidente ay weak at sumasamba sa pera. Yan, napakadaling yumaman pala, mga katambay. Kaya, ambisyonin nyo na. Ambisyonin nyo na po, mga Pilipino, mga kabayan, mga katambay, mga kababayan ko, mag-ambisyon na po tayo maging politiko. Napakarami po palang pera natin. Napakarami. Hindi po pala mauubos ang pera ng Pilipinas. Dahil taon-taon po, bilyon-bilyon po ang lumalabas sa ating kabangyaman. Kaya, napakasarap pong ambisyonin pala maging politiko ni Juan de la Cruz, mga katambay. Dahil, pagka nagkabukuhan na, hindi totoo yan. Sinungaling kayo. Hindi totoo yan. Yan ang maririnig natin sa mga politiko. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa naagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe at mga nagko-comment, syempre, sa mga tumatangkilik po at walang sawa pong sumusubaybay sa ating programa. Muli po, mga Katambay, ingatan nawa sa muli. Paalam. Bye-bye.